Sino po nagtuto sa inyo, sir? Yung may-ari lang po. Hindi po ako pwedeng mag-comment. Basta kung anong sabi, yun lang. Sir, parking po ba talaga yun o pagsamantala lang? Pagsamantala na po yun. Sir, naiiwan yung truck niya, sir? Hindi, babalikan ko po yun. Ako, may reklamo ako. I am giving them Yes po, attorney. 20 minutes or 15 minutes to pull up. Pag hindi nyo pinasito, kakasuhan kayo. Tandaan nyo nga, hepe. So, nireklamo ko itong mga tao na ito. May consent po, sir. May papel po, sir. Walang consent. Tinanggap niya yung bayad. No, you cannot argue with the lawyer kung sino sa court kayo magpunta. Pull them out. Hindi, kakasuhan kayo. Talagang lahat ng parang ginagawa nila dito sa atin pero hindi kami papatinag. Pakita ninyo ang pagkamaisog ninyo, pagka-Duterte ninyo. Nandito ang ating mga matatapang na vlogger. Walang kainan, walang tulugan. Hindi kami natutulog. Yes! Walang kape lang. Kaming gising. Basta kape lang, okay na kami. Nangyari na sa SMNI, lahat na magsasalita ay talagang kanilang magpapayo sila ng kaso. So sa atin dito, huwag tayong matakot. Proud ako na solid Duterte ako. Lahat ng umahadlang ngayon, they are all politicians, they are not leaders. Ilang rally na, bilad, nagtatravel kami, gumagastos kami para ipakita lang sa buong sambayan ng Pilipino na laban natin itong lahat. Kaming umiiyak, mga transport group, mga vendors, ma'am, anong gagawin namin? Talagang hindi na namin kaya. Lalo na yung mga malalita na dumadaing na. No? Yung mga vendors, nagmamakaawa, umiiyak sila, bumabagsak yung kanilang presyo para lang maibawi kahit papano yung kanilang puhunan. So hanggang kailan, no? Wala tayong nararamdaman na yung mga pangako ni BBM noon ay nagkaroon ng katotohanan. Sa palagay niyo po, sino po kaya ang nangungulo para busalan tayo dito, pigilan tayo dito? Pero ba kaya diya? Alam naman natin yan, no? Nakikita natin na ang laging pinopromote is si Romualdez. So at the same time si Lisa, parang sila na ngayon ang nagiging presidente natin Pilipinas. Katulad ni Tatay Digong, hindi naman siya nang hahamon. Sinasabi lang nila ni Tatay Digong na sana baguhin niyo ang sistema. Kinakailangan natin na magkaisa tayong lahat. So huwag tayong matakot. Hindi naman tayo nang gugulo. Nilalabas lang natin yung ating sama ng loob. Titingnan din natin, no, sa time ni Tatay Digong, tinitira yung kanyang war against drug. Pero nakita natin ngayon, recently, mga pulis pinagbawalan, magbibigay ng statement hinggil doon sa tinatransport na sa kalsada yung droga. Number one na question, bakit hindi nilantad yung driver? Bakit walang mga statement na nilalabas? Bakit pinagbawalan? So anong meron? So yun lang po mga kababayan, mag-isip-isip na tayo. Mag-isip tayo! Yung mga anak ninyo nationwide, mapapanood natin, 7 years old, 6 years old, nakikita na lang napatay, ni-rape. Ang droga. Mula nang bumaba si Tatay Digong. At alam natin, hindi yun magagawa ng normal na Pilipino kung hindi sila naging lulong sa droga. So nakikita natin lahat ng galaw ng mga Duterte group ay talaga nilang iniipit nila na huwag mangyari ang gustong nating mangyari para sa ating bansa. So ang pinakakatakot dito ngayon existing, no, yung maraming mga foreigner, lalo na yung mga Amerikano, gagawin na naman tayong battleground. Whereas hindi naman natin kinakalaban ang China. Whereas sa panahon niya ni Tatay Digong, inaano niya kasi mula pagkapata, lahat ng aaway kay Tatay Digong, hindi niya talaga yung pinapatulan. No? Ginagawa niya into a diplomatic way. Kinakaibigan niya at pag-uusapan kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin upang maging mapayapa at mabigyan ng solusyon ang number one na problema. So ang kinakatakot namin dito, oras na magkaroon ng gulo, ang China at saka Amerika, madali lang sa kanila ang lumipad. Sino ang kawawa? Tayo. Tayong mga Pilipino.